Hindi na kita kailangan, Wendella. You've served your purpose. Si Isabela na ang kailangan ng pamilya de la Vega ngayon, hindi ang isang baog na tulad mo. Ang boses ni Esteban ay parang isang matalas na patalim na humiwa sa malamig na hangin ng Tagaytay. Sa gitna ng marangyang ballroom ng isang mamahaling resort, ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Wendella Santos, mas malakas pa kaysa sa malamyos na tugtog ng biolin sa paligid. Nakatayo si Wendella sa may pintuan, basang-basa ang laylayan ng kanyang simpleng bestida dahil sa ulan sa labas. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, mahigpit niyang yakap ang isang maliit na kahon na nakabalot sa gintong papel, ang regalong relo na pinag-ipunan niya ng 3 taon para sa kanilang ika-10 anibersaryo. Isang sorpresa sana. Isang simbolo ng panahon na ibinigay niya ng buhay na isinakripisyo niya para itayo ang karera ni Esteban mula sa wala. Ngunit ang sorpresang iyon ay naging isang malupit na biro ng tadhana. Sa harap niya suot ang isang mamahaling puting tuksedo, nakatayo ang kanyang asawa. Hindi ito ang Esteban na humalik sa kanyang noo kaninang umaga at nagsabing may importanteng meeting lang siya. Ito ang Esteban na ngayon ay nakahawak sa baywang ni Isabela Santos, ang anak ng pinakamayamang developer sa bansa, na kumikinang sa kanyang wedding gown na tila gawa sa mga bituin. Esteban, anong ibig sabihin nito? Anibersaryo natin ngayon? Bulong ni Wendella. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig, tila isang munting gasgas sa gitna ng karangyaan ng silid. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay naging isang masakit na hampas sa kanyang dibdib. Ang paligid na dati ay puno ng kulay, ay tila unti-unting nagiging abo sa kanyang paningin. Hindi pa siya nakakasagot nang lumapit ang kanyang biyanan, si Doña Remedios de la Vega. Ang matanda ay tila isang reyna. Sa kanyang suot na mamahaling terno, hawak ang isang dekalibreng abaniko na tila isang sandata. "Huwag kang mag-eskandalo rito, Wendella," ang wika ng matanda sa tono na puno ng pang-uyam. "Nakakahiya ka. Look at you, mukha kang basahan na pilit sumasawsaw sa handaan ng mga hari. Wala ka ng lugar dito." Biglang bumukas ang malalaking pinto ng ballroom at pumasok ang ilang mga kalalakihan na nakauniporme ng pulis. Ang lahat ng mata ay lumingon sa kanila. Sa isang saglit umasa si Wendella na ito na ang katarungan na ililigtas siya ng mga ito mula sa bangungot na ito. Ngunit ang sumunod na nangyari ay tila isang huling pako sa kanyang kabaong. "Mrs. Wendella Santos de la Vega, you are under arrest for qualified theft and falsification of public documents," pahayag ng opisyal. Napanganga si Wendella. Ang maliit na kahon ng regalo ay nalaglag mula sa kanyang mga kamay. Nahulog ito sa sahig, ang gintong papel ay napunit at ang kristal ng relo sa loob ay nagkaroon ng isang mahabang lamat. Isang tahimik na tunog ng pagkabasag na tanging siya lang ang nakarinig. Anong ninakaw ko, Esteban, ipaliwanag mo sa kanila?" Sigaw ni Wendella habang nararamdaman niya ang malamig na bakal ng posas na pumupulupot sa kanyang mga pulso. Tumingin si Doña Remedios sa mga reporter na nagsisimula ng kumuha ng litrato. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging mapagmataas, naging isang larawan ng kunwaring pighati. "Patawarin niyo ang aking dating manugang," ang malakas na pahayag ni Remedios sa harap ng mga kamera. Dahil sa kanyang matinding selos at kawalan ng kakayahang magkaanak, nawala siya sa katuwiran. Ginamit niya ang kumpanya para magnakaw ng pondo at ngayon ay pilit na sinisira ang dangal ng aking anak sa pamamagitan ng mga kasinungalingan. "We only wanted peace for Esteban." Ang bawat salita ni Remedios ay parang lason na unti-unting pumapatay sa bawat selula ng pagkatao ni Wendella. Gaslighting sa harap ng buong mundo. Ang kanyang sakripisyo, ang kanyang puyat, ang pagbebenta niya ng lupain ng kanyang mga magulang para lamang mailigtas ang kumpanya ng mga De La Vega. Lahat ay binaligtad sa loob ng isang minuto. Tumingin si Wendella kay Esteban, naghahanap ng kahit katiting na awa. Ngunit ang nakita niya ay isang estranghero. Tinalikuran siya ni Esteban, inalalayan si Isabela pabalik sa gitna ng altar, na tila ba si Wendella ay isang langaw na pinalaya sa isang maruming mesa. Habang hinihila siya ng mga pulis palabas ng ballroom, sa gitna ng mga bulong ng pangungutya at pagkislap ng mga kamera, naramdaman ni Wendella ang isang kakaibang pakiramdam. Ang sakit na kanina ay tila isang apoy na sumusunog sa kanya, ay biglang naging yelo, isang malamig at matigas na desisyon. Hindi siya sumigaw,
Hindi siya nagmakaawa. Hinayaan niyang maramdaman ng kanyang balat ang bawat hapdi ng posas. Sa kanyang isipan isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Bakit ko ibinigay ang aking buhay sa mga taong walang kaluluwa? Nang isakay siya sa loob ng madilim na patrol car, lumingon siya sa huling pagkakataon sa malaking karatula ng resort na nagliliyab sa ginto. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos tila hinuhugasan ang huling bakas ng kanyang pagiging isang De La Vega. Doon sa dilim ng sasakyan, habang ang sirens ay nagsisimulang tumunog, bumulong siya sa sarili isang panata na tanging ang gabi lang ang nakarinig. Salamat sa sampal, Esteban, dahil sa bawat hapdi nito, doon ko nahanap ang dahilan para hindi ka na muling balikan. Ngunit paano niya lalabanan ang isang pader ng pera at kapangyarihan mula sa loob ng isang selda? At sino ang misteryosong lalaking nakatayo sa anino ng kalsada? Pinapanood ang kanyang pag-alis na may hawak na isang itim na folder. Ang amoy ng luma at basang semento ay tila nanunuot sa bawat butas ng ilong ni Wendella. Sa loob ng maliit na selda ng presinto, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang pundidong bumbilya na kumukurap-kurap sa kisame. Ang bawat kurap nito ay tila isang paalala ng kanyang gumigibang buhay pundido madilim at malapit ng mamatay. Tingnan mo ang sarili mo, Wendella. Mula sa pagiging asawa ng isang De La Vega ngayon, ay mukha ka ng basahan na itinapon sa kanto. Ang boses ni Doña Remedios ay bumasag sa katahimikan. Nakatayo ang matanda sa labas ng rehas, diring-diri na idinidikit ang kanyang mamahaling panyo sa ilong upang hindi malanghap ang amoy ng kulungan. Sa kabila ng dumi ng paligid, ang kanyang anyo ay nananatiling perpekto. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay walang kasing ayos, tila hindi siya nanggaling sa isang eksena ng kaguluhan. Hindi kumibo si Wendella. Nakaupo siya sa isang manipis at maruming bench, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. Ang mga pulso niya ay may mapupulang marka mula sa mahigpit na posas kanina. Ang bawat paghinga niya ay mabigat, tila may isang malaking bato na nakapatong sa kanyang dibdib. Pumunta ako rito hindi para kaawaan ka. Pagpapatuloy ni Remedios, ang kanyang tono ay puno ng huwad na pagmamalasakit. Pumunta ako rito dahil sa utang na loob mo sa pamilya namin. Labis na nasaktan si Esteban sa ginawa mong pagnanakaw sa kumpanya. Pero dahil mabait kaming tao, handa kaming iurong ang kaso sa isang kondisyon. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Wendella. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng init at pag-ibig ngayon ay tila dalawang uling na pinalamig ng ulan. Kondisyon, yung tanging salitang lumabas sa kanyang tuyot na labi. Pirmahan mo ang mga dokumentong ito. Inilabas ni Remedios ang isang makapal na folder mula sa kanyang Hermes bag. Aminin mo ang lahat ng krimen mo. Ibigay mo sa amin ang lahat ng natitirang assets na nakapangalan sa iyo, pati na ang ancestral house ng mga magulang mo. Gawin mo iyan at titiyakin ko na hindi ka mabubulok dito. Bibigyan ka namin ng sapat na pera para makapagsimula ka sa probinsya malayo sa amin. Huwag mo nang hintayin na lalo pang madungisan ang pangalan mo sa media. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Wendella. Ang ancestral house, iyon na lang ang natitira sa akin, Doña Remedios. Iyon ang huling alaala ng mga magulang ko na ibinenta nyo na rin ang dangal. Huwag kang mapagmataas. Ang boses ng matanda ay tumalas na wala ang plastik na lambot nito. Wala kang laban. Ang mga abogado ni Esteban ay ang pinakamagaling sa bansa. Ang mga reporter ay nasa ilalim ng aming mga palad. Sino ang maniniwala sa isang babaeng hindi man lang mabigyan ng tagapagmana ang asawa niya? You are a failure as a wife, and now you are a criminal. Pirmahan mo na ito bago pa magbago ang isip ko. Nilapit ni Remedios ang folder sa rehas. Ngunit sa halip na abutin ito, dahan-dahang tumayo si Wendella. Humakbang siya palapit sa bakal na harang hanggang sa magkatapat ang kanilang mga mukha. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Remedios ay sumuntok sa kanyang sikmura. Isang amoy na dati ay iniidolo niya, ngunit ngayon ay naging simbolo ng lahat ng kasamaang kanyang naranasan. Ang akala niyo ba ay nabulag ako ng 10 taon nating pagsasama? Mahinang wika ni Wendella, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Alam ko kung saan nanggaling ang bawat sentimong ipinambayad niyo sa resort na iyon. Alam ko kung paano niyo nilinis ang perang galing sa mga biktima ni Esteban. Akala niyo ba ay kontrolado niyo ako dahil nakakulong ako rito? Namilog ang mga mata ni Remedios, ang takot ay sumilip sa likod ng kanyang mapang-aping anyo sa loob ng isang segundo.
bago ito muling napalitan ng galit. Wala kang ebidensya, magnanakaw ka. Umalis na kayo. Sabi ni Wendella bago muling tumalikod at bumalik sa dilim ng sulok ng selda. Hindi ko pipirmahan ang kamatayan ko. Kung kailangan kong dumaan sa impyerno para makita kayong nasusunog, gagawin ko. Padabog na umalis si Doña Remedios. Ang tunog ng kanyang high heels sa semento ay tila mga putok ng baril na umaalingaw-ngaw sa pasilyo. Nabalot muli ng katahimikan ang presinto maliban sa tunog ng tumutulong tubig mula sa sirang tubo sa labas. Tila lumipas ang ilang oras. Nanatiling nakatitig si Wendella sa dingding na puno ng mga gasgas at pangalan ng mga dating nakakulong doon. Naramdaman niya ang matinding pagod-pagod na hindi kayang lunurin ng tulog. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, narinig niya ang mga yapak. Hindi ito ang mabibigat na bota ng gwardiya. Ang mga yapak na ito ay may ritmo direkta at tila walang takot. Isang lalaki ang huminto sa harap ng kanyang selda. Nakasuot ito ng madilim na kurbata at isang itim na overcoat sa kabila ng init ng gabi sa labas. Ang kanyang mukha ay matigas parang inukit sa bato at ang kanyang mga mata ay tila nakakakita sa kaibuturan ng kaluluwa ni Wendella. Wendella Santos, sambit ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim, walang emosyon, ngunit may dalang otoridad. Sino ka? Tanong ni Wendella, hindi gumagalaw mula sa kanyang pwesto. Ako si Lucas, ang abogadong hindi mo kayang bayaran, ngunit ako lang ang tanging paraan mo para makalabas dito nang hindi nakayuko ang ulo, sagot nito. Inilabas niya ang isang itim na folder at ipinatong sa maliit na lamesa sa labas ng rehas. Tumingin si Lucas sa kanya, ang kanyang titig ay tila isang hamon. Nabasa ko ang audit reports mo, 5 taon na ang nakalilipas. Alam kong hindi mo ninakaw ang pera. Alam kong ikaw ang nagtatakip sa mga butas na ginagawa ni Esteban. Pero sa mundong ito, ang katotohanan ay walang kwenta kung wala kang pangil. Humakbang palapit si Lucas, ang kanyang mukha ay bahagyang nasinagan ng kumukurap na bumbilya. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, Wendella. Hindi ako nandito dahil gusto kitang iligtas. Nandito ako dahil gusto kong makitang gumuho ang pamilya de la Vega at ikaw ang pinakamatalias na sandatang hawak ko. Nanatiling tahimik si Wendella, pinapakiramdaman ang kakaibang enerhiya ng lalaking ito. May panganib sa kanyang mga mata, ngunit mayroon ding pangako ng katarungan. Isang tanong lang ang ibibigay ko sa iyo. Dugtong ni Lucas, ang kanyang boses ay naging isang pabulong na tila sumpa. Handa ka bang maging masama? Handa ka bang dumungis ng kamay para lang makuha ang katarungang ipinagkait sa iyo? Dahil kung ang hanap mo ay awa, maling pinto ang kinatok ko. Tumitig si Wendella sa mga mata ni Lucas. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng mahinhing babaeng nagmamahal kay Esteban ay tila tuluyang namatay. At isang bagong Wendella ang nagsisimulang isilang sa lamig ng kulungan. Huwag mong isiping malaya ka na, Wendella. Pinalaya ka lang namin para mas mapanood namin ang paghihirap mo sa labas nang walang pader na masasandalan. Ang boses ni Esteban sa kabilang linya ng telepono ay tila isang malupit na halakhak na bumamasag sa katahimikan ng sasakyan ni Lucas. Kapapalabas pa lamang ni Wendella mula sa presinto at ang unang regalong natanggap niya ay ang pagbabanta ng lalaking dati niyang tinawag na tahanan. Nakalabas siya ng kulungan, ngunit ang mundong sumalubong sa kanya ay tila isang mas malaking pitan. Habang nakaupo sa passenger seat, pinanood ni Wendella ang pagdaan ng mga pamilyar na kalsada ng Maynila. Ang mga ilaw ng lungsod na dati ay tila mga bituin ng pag-asa, ngayon ay parang mga matatalas na mata na nanghuhusga sa kanya. Wala siyang dalang kahit ano, walang bag, walang pera, tanging ang suot na damit na may amoy pa rin ng ulan at semento. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang luma at tila abandonadong apartment building sa isang eskinita sa Sampaloc. Malayo ito sa mansyon ng mga de la Vega na puno ng mga katulong at mamahaling kagamitan. Dito ang tanging maririnig ay ang ingay ng mga tricycle at ang boses ng mga kapitbahay na nagtatalo. Dito ka muna, sabi ni Lucas habang iniabot ang isang susi. Hindi ito marangya, pero dito walang makakahanap sa'yo. Ibinigay ko na rin ang laptop at ang ilang kopya ng audit reports na nakuha ko bago nila linisin ang main server. Pumasok si Wendella sa loob ng maliit na kwarto. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Isang maliit na mesa, isang kama na may manipis na kutsyon at isang bintanang nakaharap sa pader ng katabing gusali. Ito na ang kanyang bagong mundo. Dahan-dahang lumapit si Wendella sa dingding.
Hinaplos niya ang magaspang na pintura nito. Sa kanyang isipan ang pader na ito ay hindi na lamang semento. Ito ay magiging isang mapa ng digmaan. Binuksan niya ang laptop. Ang malamig na liwanag ng screen ay tumama sa kanyang mukha na nagpapakita ng mga numerong tila mga kawal na handang sumunod sa kanyang utos. Sa loob ng 10 taon, ginamit niya ang kanyang talino para payamanin si Esteban. Ngayon gagamitin niya ang bawat decimal point, bawat pirma at bawat nakatagong transaksyon para hubaran ang katotohanan. Dito nagsimula ang lahat, bulong niya sa sarili habang sinisimulan niyang iprint ang mga dokumento. Isang piraso ng papel ang idinikit niya sa gitna ng dingding, ang pangalan ni Esteban de la Vega. Mula sa pangalang iyon nagsimula siyang gumuhit ng mga linya. Mga linya patungo sa mga kumpanyang pag-aari ng pamilya de la Vega. Mga linya patungo sa mga bank accounts na hindi kailanman idineklara sa buwis. Ang bawat papel na idinidikit niya ay tila isang piraso ng kanyang nadurog na pagkatao na muli niyang binubuo, ngunit sa pagkakataong ito, mas matigas at mas matalas. Hindi siya kumain, hindi siya uminom. Ang tanging nagpapatakbo sa kanya ay ang adrenaline ng paghihigante. Habang lumalalim ang gabi, ang dingding ay napuno ng mga listahan, resibo at mga larawan. Ang maliit na apartment ay naging isang war room kung saan ang tanging batas ay ang katarungan ni Wendela. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsusuri, isang dokumento ang nagpahinto sa kanyang paghinga. Isang transaction mula sa isang lihim na offshore account sa Cayman Islands. Isang napakalaking halaga na inilipat 5 taon na ang nakalilipas ang panahong sinabi ni Esteban na nalulugi ang kumpanya at kailangan nilang ibenta ang mga alahas ng nanay ni Wendela. Nanigas ang kamay ni Wendela habang tinititigan ng petsa. Sa araw na iyon, umiyak si Esteban sa kanyang harapan, lumuhod at nakiusap na isalba ang kanilang kinabukasan. At dahil sa pag-ibig, ibinigay ni Wendela ang lahat. Ngunit ang perang iyon ay hindi napunta sa kumpanya. Inilipat ito sa isang account na may pangalang hindi pamilyar sa kanya, the Orion Trust. Orion, bulong ni Wendela. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang kaba na tila may nagbabadyang panganib. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang unregistered number. Hello, sagot niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod at kaba. Wendela stopped digging. Ang boses sa kabilang linya ay boses ng isang lalaki, ngunit hindi ito si Esteban or Lucas. Mas malalim ito, mas kalmado, at may dalang babala na tila galing sa ilalim ng lupa. Ang akala mo ba ay si Esteban lang ang kalaban mo? Pinapakialaman mo ang mga bagay na mas malaki pa sa maliit mong buhay. Kung gusto mong makitang buhay pa ang huling taong mahal mo, tumigil ka na. Sino ito? Sinong tao ang tinutukoy mo? Sigaw ni Wendela habang pilit na kinakalma ang kanyang sarili. Ang yaya mo si Tasing. Hindi ba't siya ang tanging saksi sa lahat ng sakripisyo mo? Isang maling galaw mo pa, Wendela. At sisiguraduhin naming ang bawat numerong isinusulat mo sa dingding ay mababura ng dugo. Napabitaw si Wendela sa telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang malakas na pagsabog sa loob ng tahimik na kwarto. Tumingin siya sa kanyang paligid, sa mga papel na idinikit niya sa mapa ng kanyang paghihigante. Ang lahat ng ito ay tila biglang naging marupok. Sino ang Orion? At hanggang saan ang kayang gawin ni Esteban para itago ang lihim na ito? Kung pati ang tanging taong naging ina sa kanya ay gagamitin bilang pain. Akala mo naman kung sinong santo iyon pala ay masahol pa sa ahas. Kaya pala hindi magkaanak dahil marahil pinarurusahan na ng langit sa pagnanakaw ng kaba ng kumpanya. Ang tinig ni Aling Charing ay matinis na humiwa sa maingay na eskinita ng San Jose, kasunod ng malakas na halakhakan ng mga kababaihang nakaupo sa tapat ng isang sari-sari store. Ang mga mata nila na tila mga radar na naghahanap ng biktima ay sabay-sabay na bumaon sa likod ni Wendela habang siya ay naglalakad bitbit ang isang supot ng tinapay. Huminto ang mundo ni Wendela sa gitna ng kalsada. Nararamdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang hapdi ng bawat salitang ipinupukol sa kanya. Ang mga daliri niya ay humigpit sa pagkakahawak sa supot ng tinapay hanggang sa mayuyot ang plastik nito. Isang tahimik na pagpapakita ng kanyang nararamdamang galit at hapis. Ito ang hiya, ang laso na unti-unting pumapatay sa isang Pilipina. Hindi lang pamilya de la Vega ang kalaban niya, kundi pati ang buong mundo na naniniwala sa bersyong ipinakain sa kanila ng media. Look,
Charing siya ngayon. 'Di ba? Sabi ng isa pang babae, habang ipinapakita ang screen ng kanyang cellphone. Isang video ang kumakalat online, isang maingat na in-edit na clip kung saan makikitang umiiyak si Doña Remedios. Habang sinasabi kung paano sila ninakawan ni Wendela. Ang caption sa itaas ay nakasulat sa malalaking pulang letra, ang hudas na asawa. Hinarap ni Wendela ang mga ito. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid, ang kanyang baba ay nakataas kahit na sa loob niya ay tila gumuho na ang bawat pundasyon ng kanyang pagkatao. Aling Charing, 10 taon akong tumulong sa inyo tuwing may bagyo. 10 taon akong nagpadala ng tulong sa mga anak nyo. Ngayon isang video lang nakalimutan nyo na kung sino ang totoong Wendela. Nag-iwas ng tingin si Aling Charing, ngunit muling bumalik ang kanyang pagiging mapang-api. Iba ang noon, Wendela. Ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. At ang balita kumalat na. Sabi pa ni Celeste, ang matalik mong kaibigan, matagal ka na raw talagang may binabalak na masama. Pati nga siya pinagbantaan mo raw. Napanganga si Wendela, Celeste, ang babaeng itinuring niyang kapatid. Ang tanging taong nakakaalam kung gaano niya kamahal si Esteban. Ang bawat sikreto, ang bawat takot ibinigay niya kay Celeste. At ngayon si Celeste ang naglalagay ng huling pako sa kanyang krus. Celeste! Bulong ni Wendela. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng pagtataksil na mas masakit pa sa ginawa ni Esteban. Dahil ang pagtataksil ng kaibigan ay tila isang kutsilyong itinarak sa likod habang yakap-yakap ka nito. Hindi na naghintay ng sagot si Wendela. Mabilis siyang naglakad palayo, ang tunog ng kanyang tsinelas sa semento ay tila mga mabilis na pintig ng isang pusong naghihingalo. Ang kanyang layunin ay ang dulo ng eskinita, kung saan nakatira ang kanyang yaya, si Aling Tasing. Siya ang tanging kailangan ni Wendela ngayon, isang yakap na totoo, isang boses na hindi nagsisinungaling. Ngunit pagdating niya sa harap ng maliit na bahay ni Aling Tasing, napatigil siya. Ang pinto ay nakabubukas ng bahagya. Walang maririnig na ingay ng radyo na dati ay laging nakabukas. Ang sampayan sa labas ay tumba at ang mga damit ni Tasing ay nakakalat sa putikan. Nay Tasing, tawag ni Wendela, ang boses niya ay nanginginig. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang loob ng bahay ay tila dinaanan ng bagyo. Ang mga cabinet ay nakabukas, ang mga gamit ay nagkalat sa sahig. Isang baso ang nabasag sa gitna ng sala, ang mga piraso ng kristal ay kumikinang sa ilalim ng liwanag na pumapasok sa bintana. Sa ibabaw ng maliit na lamesa kung saan sila laging nagkakape, may isang bagay na hindi dapat nandoon. Isang gintong cufflinks, may nakaukit na letrang E. Kinuha ito ni Wendela. Ang metal ay malamig sa kanyang palad, ngunit tila sinusunog nito ang kanyang balat. Cufflinks ni Esteban, isang tahimik na pag-amin. Isang piraso ng ebidensya na sadyang iniwan para sa kanya. Biglang tumunog ang isang notification sa kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, isang larawan. Larawan ito ni Aling Tasing, nakaupo sa isang silya, ang kanyang mga mata ay puno ng takot, at sa likod niya ay isang pamilyar na anino. Isang anino ng isang lalaking may hawak na itim na folder. Hahanapin mo ba siya o itutuloy mo ang audit, ang nakasulat sa mensahe? Napaluhod si Wendela sa gitna ng magulong sala. Ang bawat piraso ng nabasag na kristal ay tila bumaon sa kanyang tuhod, ngunit hindi niya nararamdaman ang pisikal na sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding bigat ng responsibilidad. Buhay ni Tasing laban sa katarungan ng libu-libong biktima ni Esteban. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa labas. Isang marangyang sasakyan. At mula rito bumaba ang isang babaeng nakasuot ng Chanel sunglasses, bitbit ang isang bagong bag na kulay ginto, si Celeste. Wendela, oh my God, anong nangyari rito? Ang boses ni Celeste ay puno ng kunwaring pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig sa likod ng itim na lente. Tumingin si Wendela kay Celeste, pagkatapos ay sa cufflinks na hawak niya. Alam ni Wendela na hindi napunta rito si Celeste para tumulong. Napunta rito si Celeste para siguraduhin na ang mitya ng bomba ay tuluyan ng naputol. Magkano ang halaga ng kaluluwa mo ngayon? Celeste, kasya na ba sa loob ng bagong bag mo ang lahat ng pagsasama natin? Ang mga salita ni Wendela ay tila isang malamig na hampas ng hangin
na nagpatahimik sa kunwaring pag-aalala ni Celeste. Sa loob ng magulong bahay ni Aling Tasing, nagkatitigan ang dalawang dating magkaibigan. Ang isa ay kumikinang sa karangyaan, habang ang isa ay nababalot ng alikabok at bighati. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang mas malakas na presensya ay nagmumula sa babaeng wala nang mawawala. Bahagyang napaatras si Celeste ang kanyang kamay, ay automatikong humigpit sa gintong handle ng kanyang bag. Wendela, ano bang pinagsasabi mo? Nandito ako para tulungan ka. Narinig ko ang balita tungkol kay Aling Tasing. Huwag mo nang ituloy ang kasinungalingang iyan. Putol ni Wendela habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang bawat hakbang ni Wendela sa ibabaw ng mga nabasag na kristal ay lumilikha ng isang matalas at nakakangilong tunog ng pagkabasag. Nakita ko ang post mo online. Nakita ko kung paano mo ako idiniin sa harap ng lahat. Sabihin mo sa akin magkano ang ibinayad ni Esteban para maging aso ka ng mga De La Vega. Ang buwayang mukha ni Celeste ay biglang nagbago. Ang maamo at mapagpanggap na anyo ay natunaw pinalitan ng isang mapait na ngiti at matatalas na mata. Kailangan ko ring mabuhay, Wendela. 10 taon akong nakinig sa mga kwento mo tungkol sa perpektong buhay niyo ni Esteban habang ako nagtitiyaga sa mumo. Bakit ako ang sisisihin mo, kasalanan mo dahil naging tanga ka? Pinirmahan mo ang lahat ng dokumento ng hindi nag-iisip dahil lang sa pag-ibig. Naramdaman ni Wendela ang isang matinding paninikip sa kanyang dibdib. Hindi ito ang sakit ng sugat, kundi ang sakit ng katotohanang nagmumula sa isang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Ang bawat salita ni Celeste ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang mga alaala, dinudungisan ng bawat tawa at luhang pinagsaluhan nila noon. Bago pa makasagot si Wendela, isang anino ang humarang sa pintuan. Ang liwanag ng hapon ay nagmula sa likuran ng isang lalaki na nagbibigay sa kanya ng isang madilim at misteryosong anyo. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay direkta at walang alinlangan si Lucas. The smell of betrayal is quite pungent in here. Ang boses ni Lucas ay malalim at puno ng pang-uuyam. Hindi man lang niya tinignan si Celeste. Ang kanyang mga mata ay diretso kay Wendela na may kasamang pag-usisa. Wendela, sinabi ko sa iyo, huwag kang magsasama ng mga peste sa war room mo. Who are you na? Tanong ni Celeste, pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. Lumingon si Lucas kay Celeste, isang malamig at mapang-aping tingin ang ibinigay niya. Ako ang dahilan kung bakit mawawala ang lahat ng kinang ng bag mo sa loob ng 24 na oras. Ngayon, bago ko patawagan ng pulis para sa trespass at obstruction of justice, umalis ka na. Tell Esteban his leash is getting loose. Hindi na naghintay si Celeste. Sa takot at pagkapahiya, mabilis siyang lumabas ng bahay. Ang tunog ng kanyang high heels ay tila mabilis na pagtakas sa gitna ng katahimikan. Naiwan sina Wendela at Lucas sa loob ng sirang tahanan. Huminga ng malalim si Wendela, ang kanyang mga balikat ay bahagyang bumagsak sa matinding pagod. Wala si Aling Tasing, kinuha nila siya Lucas, may iniwan silang mensahe. Inabot ni Wendela ang cufflinks ni Esteban kay Lucas. Tinignan ito ng abogado ng may interes. Hindi ito basta mensahe, Wendela. Ito ay isang paanyaya. Akala nila ay susuko ka dahil sa takot. Lumapit si Lucas sa isang sulok ng bahay malapit sa isang lumang altar na nakasabit sa dingding. May napansin siyang isang bagay na hindi nakita ni Wendela kanina. Isang maliit na pilas ng papel na naipit sa ilalim ng rebulto ng Santo Niño. Dahan-dahan niya itong kinuha. Hindi lahat ng kinuha nila ay hindi lumaban, sabi ni Lucas habang binabasa ang papel. Ang yaya mo mukhang may iniwan siyang numero, isang account number. Napatingin si Wendela sa papel. Isang serye ng mga numero na isinulat sa isang duguang piraso ng resibo. Iyan ang account kung saan inililipat ni Esteban ang mga donations para sa foundation ni Doña Remedios. Sandaling natahimik ang dalawa. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang makita ni Lucas ang panginginig ng mga kamay ni Wendela. Sa halip na magsalita, nang matalas kinuha ni Lucas ang isang panyo mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito sa kanya. Ang panyong iyon ay may borda ng isang maliit na bulaklak, isang detalyeng masyadong malambot para sa isang taong kasing tigas ni Lucas. Ang kapatid ko, paborito niya ang amoy ng kape ni Aling Tasing bago siya nawala. Mahinang sabi ni Lucas ang unang pagkakataon na nagpakita siya ng kahit kaunting emosyon. Hindi natin hahayaan
na maging isa lang siyang numero sa listahan ng mga biktima ni Esteban. Naramdaman ni Wendela ang isang bagong uri ng determinasyon. Ang alyansang ito ay hindi na lamang tungkol sa pera o katarungan. Ito ay tungkol sa dalawang taong pinag-isa ng parehong sakit. Ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Wendela habang pinapahid ang kanyang mga luha gamit ang panyo ni Lucas. Gagamitin natin ang account na ito para pasukin ang kanilang system mula sa loob. Sagot ni Lucas, habang ang kanyang mukha ay muling nagiging matigas na parang bato. Pero kailangan nating mag-ingat. Ang numerong ito ay tila isang mitya, isang maling galaw at sasabog ang lahat. Biglang narinig ang isang kakaibang tunog mula sa laptop ni Wendela na naiwan sa mesa. Isang serya ng mga alerto ang lumitaw sa screen. Isang remote access ang sinusubukang pumasok sa kanilang connection. Someone is tracing us right now, wika ni Lucas habang mabilis na lumalapit sa laptop. Ngunit bago pa niya maasikaso ang computer, isang maliit na usok ang nagsimulang lumabas mula sa likod ng laptop. Ang screen ay biglang naging pula at may lumitaw na isang mensahe. Orion is watching, the countdown begins. Sa labas ng bahay narinig ang tunog ng ilang mga sasakyan na sabay-sabay na huminto. Ang tunog ng mga pintong bumubukas at ang mabibigat na yapak ng maraming tao ay nagsimulang pumalibot sa maliit na bahay ni Aling Tasing. Napasandal si Wendela sa dingding. Ang katarungan ba na abot kamay na niya ay magiging mitya rin ang kanyang katapusan? Wendela, lumabas ka na riyan. Huwag mo nang hintayin na maging abo ang kaisa-isang alaala ng mga magulang mo kasama ng bahay na ito. Ang boses na nagmumula sa isang megaphone sa labas ay tila isang hatol ng kamatayan na bumasag sa katahimikan ng eskinita. Nakilala ni Wendela ang boses na iyon hindi kay Esteban kundi kay Attorney Valderrama, ang kanang kamay ng mga De La Vega na kilala sa pagiging malinis sa pagliligpit ng mga basura ng pamilya. Nakatayo si Wendela sa gitna ng sala, mahigpit na nakahawak sa panyo ni Lucas. Ang bordang bulaklak sa tela ay tila isang kabalintunaan sa gitna ng amoy ng usok na nagsisimulang manggaling sa laptop. Sa labas, ang mga anino ng mga kalalakihan ay makikita sa likod ng mga bintanang natatakpan ng manipis na kurtina. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng asido na tumutunog sa kanyang pandinig. Nararamdaman ni Wendela ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis, tila isang ibon na nakakulong sa isang masikip na hawla. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging isang masakit na paalala ng kanyang kahinaan. Paano siya nauwi sa ganito? Ang babaeng dating nag-aayos ng mga bulaklak sa mansyon ngayon ay tila isang kriminal na hinaharangan ang lahat ng lagusan. Huwag kang malilito, Wendela. Iyan ang gusto nila. Ang mawala ka sa sarili mo. Ang pabulong na boses ni Lucas ay tila isang angkla sa gitna ng bagyo. Kinuha ni Lucas ang laptop at mabilis na binunot ang battery nito, ngunit ang pula na liwanag ng Orion ay tila nakatatak na sa kanilang mga retina. Lucas, kukunin nila tayo, si Aling Tasing. Papatayin nila siya dahil sa akin, bulong ni Wendela. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng luha ng pagsisisi. Tumingin si Lucas sa kanya, ang kanyang mga mata ay nananatiling matigas at walang takot. Hindi sila nandito para pumatay, Wendela. Nandito sila para manakot. Kapag pumatay sila rito, masyadong maingay. Ang gusto nila ay makuha ang ebidensyang hawak mo at ibalik ka sa selda kung saan wala kang boses. Lumapit si Lucas sa likurang bahagi ng bahay sa may maliit na lababo, kung saan may isang lumang pinto na patungo sa isang masikip na daanan ng mga basura. Dito tayo dadaan, huwag kang titingin sa likod. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto. Ang tunog ng kinakalawang na bisagra ay tila isang malakas na sigaw sa gitna ng tensyon. Sa labas narinig ang pagkalabog ng pinto sa harap. Ang mga De La Vega ay hindi na naghihintay ng sagot. Ang tunog ng kahoy na nabubasag ay umalingaw-ngaw sa buong bahay kasunod ng mabibigat na yapak ng mga sapatos sa sahig. Mabilis na hinila ni Lucas si Wendela patungo sa madilim at mabahong eskinita. Ang putik ay tumatatalsik sa kanilang mga binti at ang amoy ng nabulok na basura ay nanunuot sa kanilang lalamunan. Ngunit para kay Wendela, ang bawat dumi sa kanyang balat ay mas matanggap kaysa sa linis ng mansyon na puno ng kasinungalingan. Tumakbo sila hanggang sa makarating sa dulo ng kalsada, kung saan naghihintay ang isang lumang van na tila hindi mapapansin ng sinuman. Mabilis silang sumakay at humarurot palayo bago pa man makita ng mga tauhan ni Valderrama ang kanilang pagtakas.
Sa loob ng van binalot sila ng isang mabigat na katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Wendella at ang tunog ng makina ng sasakyan. Tumingin si Wendella sa kanyang mga kamay marumi nanginginig at puno ng galos. Bakit mo ito ginagawa, Lucas? Tanong ni Wendella. Habang nakatitig sa bintana kung saan unti-unting nawawala ang eskinita ng San Jose. Sabi mo hindi mo ako gustong iligtas. Sabi mo kailangan mo lang ako bilang sandata. Pero kanina, muntik ka na ring mapahamak. Sandaling hindi sumagot si Lucas. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kalsada. Isang golden moment ang muling namuo nang bahagyang lumambot ang kanyang ekspresyon. Dahil ang kapatid ko, hindi siya binigyan ng pagkakataong tumakbo, mahinang sagot ni Lucas. Namatay siyang naniniwala na ang mundo ay makatarungan. Ayaw kong mamatay kang ganoon din ang iniisip. Ang katarungan sa bansang ito, Wendella, ay hindi hinihingi. Ito ay ninanakaw pabalik mula sa mga nagnakaw nito. Binuksan ni Lucas ang glove compartment at inilabas ang isang maliit na recorder. Inabot niya ito kay Wendella. Pakinggan mo ito. Ito ang dahilan kung bakit mainit ang pamilya de la Vega sa account na nahanap natin. Pinindot Wendella ang play button. Ang boses na lumabas sa recorder ay boses ni Esteban, ngunit hindi ito ang boses na ginagamit niya sa harap ng media. Ito ay boses ng isang taong puno ng takot at desperation. Mama, hindi na natin mapipigilan ang audit. Alam na ni Wendella ang tungkol sa Orion. Kapag nalaman niya na ang foundation mo ay ginagamit lang para sa human trafficking ng mga manggagawa sa abroad, tapos na tayo. Kailangan nating ilpit ang lahat ng pwedeng magsalita. Nabitawan ni Wendella ang recorder. Ang bawat salita ni Esteban ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang pagkatao. Human trafficking. Ang foundation na tinutulungan niyang mangalap ng pondo, ang foundation na akala niya ay nagbibigay ng kinabukasan sa mga mahihirap, yun pala ay isang kumpanya ng kamatayan. Iyon ang Orion wika ni Lucas. Hindi lang ito tungkol sa pera, Wendella. Tungkol ito sa mga buhay na ibinebenta nila para sa kanilang luho. At ang yaya mong si Tasing, maaaring siya ang susunod na produkto na ipapadala nila sa labas ng bansa para hindi na muling makapagsalita. Naramdaman ni Wendella ang isang matinding lula. Ang bangungot ay mas malalim pa kaysa sa kanyang inakala. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, may napansin siyang isang bagay sa bulsa ng upuan ng van. Isang ID card. Isang ID card na may larawan ni Lucas, ngunit ang pangalang nakasulat ay hindi Lucas. Mateo Valderrama. Napatitig si Wendella sa ID, pagkatapos ay kay Lucas na tahimik na nagmamaneho. Ang apelidong Valderrama ay ang apelido ng abogadong humahabol sa kanila. Sino ba talaga ang lalaking ito? Ang kanyang tagapagligtas? O ang isa pang lason na unti-unting pumapasok sa kanyang sistema? Itigil mo ang sasakyan. Ngayon din, Mateo. Ang boses ni Wendella ay hindi na nanginginig. Ito ay tuyot malamig at matalas pa sa talim ng isang labaha. Ang ID card na hawak niya ay tila naging isang piraso ng nagbabagang bakal na pumapaso sa kanyang palad. Ang bawat letra ng pangalang Mateo Valderrama ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang paningin, nilalaso ng bawat katiting na tiwalang itinanim niya sa lalaking nasa tabi niya. Naramdaman ni Wendella ang biglang pagpreno ng van. Ang tunog ng mga gulong na kumakiskis sa graba ng madilim at liblib na kalsada ay tila isang mahabang buntong hininga ng kamatayan. Huminto ang sasakyan sa ilalim ng isang matandang puno ng nara, kung saan ang mga sanga nito ay tila mga itim na kamay na pilit silang inaabot mula sa langit. Wendella, let me explain, mahinang sabi ni Lucas o Mateo. Hindi niya binitawan ang manibela. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling mahigpit. Ang pagkakahawak dito, ang kanyang mga buko-buko ay puting-puti na dahil sa tension. Explain na ang taong nagligtas sa akin sa presinto ay kapamilya ng abogadong gustong pumatay sa akin. Ang bawat salitang sinabi mo tungkol sa kapatid mo ay baka kwento lang para makuha ang loob ko. Humarap si Wendella sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at bighati. Sino ka ba talaga? Isa ka bang Valderrama na ipinadala ni Doña Remedios para siguraduhin na wala akong matitirang ebidensya? Dahan-dahang lumingon si Mateo. Sa loob ng madilim na sasakyan, ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalim na balon ng lungkot at lihim. Valderrama ang apelido ko, oo. Anak ako sa labas ni Attorney Valderrama. Isang pagkakamali na pilit nilang itinatago sa loob ng maraming taon.
Isang anak na itinapon at kinalimutan dahil makakasira sa imahe ng kanilang marangal na pamilya. Huminga ng malalim si Mateo, ang tunog ng kanyang paghinga ay tila isang sirang plaka sa gitna ng katahimikan. Nandito ako hindi para sa kanila kundi para sirain sila. Doña Remedios treated my mother like a piece of trash. Ginamit nila ang nanay ko para sa kanilang mga illegal na gawain. At nang makuha nila ang gusto nila, itinapon nila kami sa kalsada. Wendella, we are on the same side. Pareho tayong biktima ng kanilang kasakiman. Naramdaman ni Wendella ang pananakit ng kanyang ulo. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang bagong piraso ng puzzle na hindi niya alam kung saan ilalagay. Gusto niyang maniwala. Sa mundong ito kung saan tinalikuran siya ng lahat, ang boses ni Mateo ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngunit paano kung ang boses na ito ay isa lamang sirena na umaakit sa kanya patungo sa kapahamakan? How can I trust you? Bulong ni Wendella habang nararamdaman niya ang pagbagsak ng kanyang balikat. Ang kanyang puso ay pagod na sa pagtataksil, pagod na sa pagdududa. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang abutin ni Mateo ang kamay ni Wendella. Hindi ito ang hawak ng isang mangingibig. Ito ay hawak ng isang taong nangangako ng katapatan sa gitna ng digmaan. Huwag kang maniwala sa salita ko. Maniwala ka sa galit mo. Pareho tayo ng apoy na dala, Wendella. At ang apoy na iyon ang susunog sa Orion. Binitawan ni Mateo ang kamay niya at inilabas ang isang maliit na tracker mula sa kanyang bulsa. Nahanap ko na kung nasaan si Aling Tasing. Hindi nila siya ipinadala sa labas ng bansa. Nakakulong siya sa isang lumang warehouse ng mga De La Vega sa Bulacan. Bukas ng madaling araw, ililipat na nila siya. Ito na ang huling pagkakataon natin. Naramdaman ni Wendella ang isang munting kislap ng pag-asa sa gitna ng dilim. Pupunta tayo ron, ngayon din. Delikado, Wendella. It's a trap, and we both know it, babala ni Mateo. Pero kung hindi tayo kikilos ngayon, mawawala na siya ng tuluyan. Muling pinaandar ni Mateo ang sasakyan. Habang bumibilis ang takbo nila patungo sa Bulacan, nanatiling tahimik si Wendella. Tinititigan niya ang madilim na kalsada habang ang kanyang isipan ay naglalakbay sa bawat posibleng mangyari. Sa bawat kanto, tila may nagmamasid. Hindi napansin ni Wendella na habang nagmamaneho si Mateo, dahan-dahan nitong hinawakan ang kanyang cellphone sa ilalim ng upuan. May mabilis siyang itinanaype na mensahe, isang mensahe na hindi para sa katarungan. She's with me. Everything is going according to plan. Get the documents ready. Pagdating nila sa isang madilim na eskinita, malapit sa warehouse, huminto si Mateo. Ang paligid ay nababalot ng makapal na hamog at ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig na tila nagbibigay ng babala. Dito ka lang, Wendella. Papasok ako sa loob at kukunin ko si Aling Tasing. Kapag narinig mo ang busina ng van, magmaneho ka paalis at huwag kang lilingon. Sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng kunwaring kabayanihan. No, Mateo. Sasama ako, giit ni Wendella. Wendella, please. Just this once, trust me. Huling sulyap ni Mateo bago siya lumabas ng van at lumakad patungo sa kadiliman ng warehouse. Pinanood ni Wendella ang paglaho ng anino ni Mateo sa likod ng malalaking pinto ng gusali. Lumipas ang 5 minuto, 10 minuto. Ang katahimikan ay tila naging isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanya. Biglang isang matinis na tunog ng pagbasag ng salamin ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng warehouse kasunod ng isang pamilyar na tili. Tili ni Aling Tasing, hindi na nag-isip si Wendella. Binuksan niya ang pinto ng van at tumakbo patungo sa warehouse. Ngunit pagpasok niya sa loob, ang tanging sumalubong sa kanya ay ang liwanag ng isang malaking spotlight na tumama sa kanyang mga mata. Sa gitna ng bakanting sahig nakatayo si Doña Remedios, hawak ang isang dekalibring baril, at sa tabing niya ay nakatayo si Mateo na ngayon ay may hawak na hard drive na naglalaman ng lahat ng ebidensya ni Wendella. I told you, ang boses ni Doña Remedios ay tila isang malupit na musika sa gitna ng katahimikan. You should have signed the papers. Ngayon hindi lang ang buhay mo ang matatapos dito kundi pati na rin ang huling taong nagmamahal sa'yo. Tumingin si Wendella kay Mateo. Ang lalaking itinuring niyang tanging kakampi ay nakatitig sa kanya ng walang kaimu-emosyon habang iniabot ang hard drive kay Doña Remedios. Salamat sa pagtitiwala, Wendella Papua. Bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang kagat ng ahas. Ang tanga mo, Wendella. Akala mo ba ay may lalaking darating sa buhay mo para maging bayani ng walang hinihinging kapalit? Sa mundong ito, ang pag-ibig ay isang negosyo
at ikaw ang pinakalugi sa lahat. Ang boses ni Doña Remedios ay parang isang malupit na halakhak na bumasag sa huling hibla ng pag-asa ni Wendela. Sa loob ng madilim at maalikabok na warehouse, ang amoy ng kinakalawang na bakal at nabulok na kahoy ay tila naging amoy ng sariling lamay ni Wendela. Nakatayo siya sa gitna ng malamig na semento, ang kanyang mga kamay ay nakalaylay sa kanyang gilid, tila nawalan na ng lakas ang bawat kalamnan sa kanyang katawan. Sa harap niya ang spotlight ay nagbibigay ng isang nakasisilaw na liwanag na nagmumukhang isang entablado ang kanyang kinatatayuan, isang entablado ng kahihiyan. Nakita niya si Mateo na dahan-dahang lumalakad patungo sa panig ni Doña Remedios. Ang bawat hakbang ng lalaki ay tila isang mabigat na sipa sa dibdib ni Wendela. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang lalaking humawak sa kanyang kamay sa dilim, ay ngayon ay maayos na nakatayo sa tabi ng kanyang kaaway. Hawak ang hard drive na naglalaman ng 10 taon ng kanyang pagdurusa. Naramdaman ni Wendela ang isang matinding panunuyo sa kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok pinalitan ng isang malamig at guwang na pakiramdam. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay nanginginig hindi dahil sa takot sa baril na hawak ni Remedios, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Ang bawat alaala ng kanilang pagtakas, ang bawat panyo na ibinigay ni Mateo, ay tila mga dumi na ngayon ay nagpapabigat sa kanyang kalooban. Bakit Mateo yung ang tanging salitang lumabas sa kanyang labi ay tila isang pabulong na panalangin sa gitna ng impyerno? Tumingin si Mateo sa kanya. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng misteryo at lungkot ngayon ay tila 2 piraso ng yelo, malamig matigas at walang pakialam. Sinabi ko sa iyo, Wendela, kailangan ko ring mabuhay. Ang katarungan ay para lang sa mga taong may kayang bumili nito. At ang pamilya Valderrama, sila ang nagbigay sa akin ng pangalan. Hindi ko ipagpapalit ang kinabukasan ko para sa isang babaeng winasak na ng sarili niyang asawa. Humalakhak si Doña Remedios, isang tunog na tila pagkiskis ng mga tuyong dahon. Nakikita mo na kahit ang mga taong akala mo ay kakampi mo, alam kung saan ang totoong kapangyarihan. Utang mo sa amin ang lahat, Wendela. Kinuha ka namin mula sa kawalan, ginawa ka naming asawa ng isang De La Vega, at ganito mo kami babayaran sa pamamagitan ng pag-audit sa amin. Lumapit si Remedios kay Wendela, ang dulo ng baril ay itinapat niya sa baba ng dalaga. Ang utang na loob ay hindi nababayaran ng pera, Wendela. Nababayaran ito ng katapatan hanggang kamatayan. Pero dahil naging suway ka, kailangang putulin ang tanikalang ito. Sa isang sulok ng warehouse, narinig ni Wendela ang isang mahinang ungol. Doon niya nakita si Aling Tasing nakagapos sa isang lumang silya. Ang kanyang bibig ay may busal, at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang makita ang matandang nag-alaga sa kanya na nasa ganoong kalagayan ay tila isang kutsilyong itinarak sa pinakamalalim na bahagi ng puso ni Wendela. Isang golden moment ang namuo nang magtama ang paningin ni Wendela at Aling Tasing. Sa kabila ng takot, umiling ang matanda, isang senyas na huwag sumuko. Isang maliit na kilos na nagbigay ng isang kislap ng apoy sa gitna ng nagyayelong pakiramdam ni Wendela. Naramdaman niya ang hapdi ng kanyang mga kuko na bumaon sa kanyang sariling palad. Hindi pa ito ang huli. Akala niyo ba ay nakuha niyo na ang lahat? Mahinang wika ni Wendela. Ang kanyang boses na kanina ay tila mawawala na ngayon ay may dalang kakaibang lamig. Ano pang laban mo? Hawak na namin ang hard drive. Wala ka ng ebidensya, wala ka ng abogado, at wala ka ng kakampi. Panguuyam ni Esteban na biglang lumitaw mula sa anino bitbit ang isang baso ng wine na tila ba isang selebrasyon ang nagaganap. Tumingin si Wendela kay Esteban, ang lalaking dati niyang minahal, nang higit pa sa kanyang sarili. Ang pagmamasid sa kanyang mapagmataas na anyo ay nagpaalala kay Wendela sa isang mahalagang aral sa audit. Ang pinakamalaking pagkakamali ay ang labis na kumpiyansa sa isang perfect balance sheet. Ang Orion ay hindi lang isang account, Esteban. Isa itong sistema, sabi ni Wendela habang dahan-dahang tumatayo ng tuwid sa kabila ng baril na nasa kanyang harapan. Sa tingin mo ba ay ganun ako katanga para dalhin ang tanging kopya ng ebidensya ko sa isang warehouse sa gitna ng gabi, Mateo? Salamat sa pagdadala sa akin dito. Dahil habang nag-aaksaya kayo ng oras sa panunood sa akin ng smart contract na itinakda ko, ay nagsisimula na ring mag-broadcast. Napatigil si Mateo. Ang kanyang malamig na ekspresyon ay bahagyang naguluhan. Anong sinasabi mo? Ang hard drive na hawak mo ay isang mitya.
Patuloy ni Wendela, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa monitor na nasa gilid ni Mateo. Sa oras na isinaksak niyo iyan sa system ni Doña Remedios kanina para i-verify ang files, binigyan niyo ako ng access sa main server ng De La Vega Foundation. Ang bawat transaction, ang bawat pangalan ng biktima ng trafficking, lahat iyan ay kasalukuyan nang dumadaloy patungo sa National Bureau of Investigation. Ang katahimikan sa warehouse ay tila naging isang sumasabog na bomba. Ang mukha ni Doña Remedios ay nawalan ng kulay at ang baril sa kanyang kamay ay bahagyang nanginig. Magsinungaling ka hanggat gusto mo, pan, sigaw ni Esteban, ngunit ang kanyang panginginig ay hindi na maitago. Biglang narinig ang malakas na tunog ng mga sirena mula sa malayo. Ang tunog ng mga gulong na mabilis na humihinto sa labas ng warehouse ay tila isang musika ng katarungan na umaaling-aungaw sa gabi. Ang mga ilaw ng asul at pula ay nagsimulang tumagos sa mga siwang ng pader. Wendela, anong ginawa mo? Galit na sigaw ni Mateo habang sinusubukang hugutin ang hard drive mula sa computer, ngunit huli na. Ang screen ay nagpapakita na lamang ng isang mensahe, data transfer complete. Tumingin si Wendela sa kanila, ang kanyang mukha ay larawan ng isang taong sa wakas ay nakawala na sa tanikala ng utang na loob na pilit na ipinapasan sa kanya. Hindi ito pagnanakaw, Doña Remedios. Ito ay pagsasaayos ng balanse. At ang balanse nyo ay bagsak na. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang putok ang narinig. Isang tunog ng pagputok na bumasag sa katahimikan ng warehouse. Sino ang tinamaan? At sa gitna ng pagdating ng mga autoridad, mapapatawad ba ni Wendela ang sarili niya kung ang huling sakripisyo ay ang buhay ng taong tanging nagmahal sa kanya? Kasalanan mo ito, Wendela. Kung nanatili kang sunod-sunuran, hindi dumanas ng ganito ang matandang ito. Ang boses ni Doña Remedios ay nanginginig hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa puot na nalamangan siya ng babaeng itinuring niyang basura. Sa gitna ng bodega, ang amoy ng pulbura ay humalo sa alikabok, tila isang masangsang na usok na bumabalot sa trahedya. Napatitig si Wendela sa kanyang harapan. Ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang bawat ingay, ang papalapit na mga sirena, ang sigawan ng mga pulis sa labas, ang pagkalabog ng mga pinto, ay naging isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Ang tanging nakikita niya ay si Aling Tasing. Ang matandang nag-alaga sa kanya, ang tanging saksi sa kanyang mga luha sa loob ng 10 taon, ay dahan-dahang tumatagilid sa kanyang upuan. May isang pulang mantsa na unti-unting kumakalat sa puting blusa ng matanda, tila isang mapait na bulaklak na namumukadkad sa gitna ng karahasan. Nay Tasing! Ang boses ni Wendela ay isang mahinang hikbe na tila galing sa ilalim ng lupa. Sinubukan niyang humakbang, ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging parang na hindi kayang dalhin ang bigat ng kanyang pighati. Nang sa wakas ay makalapit siya, sinalo niya ang matanda bago pa man ito tuluyang mahulog sa malamig na semento. Ang init ng dugo ni Tasing na dumidikit sa kanyang mga palad ay tila isang sumpa na sumusunog sa kanyang balat. Ito ang sacrifice dilemma na hindi niya kailanman ninais, ang katarungan kapalit ng buhay ng taong tanging nagmahal sa kanya ng tapat. Wag po, wag niyo akong iwan, bulong ni Wendela habang idinidikit ang kanyang noo sa noo ng matanda. Naramdaman niya ang magaspang na palad ni Tasing na pilit humahawak sa kanyang kamay. Ang mga kalyo sa balat nito ay paalala ng maraming taon ng pagsisilbi at sakripisyo. Isang golden moment ang namuo sa gitna ng madugong eksena ng pilit nang ngumiti si Aling Tasing kahit na ang bawat paghinga niya ay isang pakikibaka. Lumaban ka, Wendela. Ikaw ang dangal ko ang pabulong na wika ng matanda bago ito tuluyang nawalan ng malay. Sa sandaling iyon, ang pinto ng bodega ay tuluyang nawasak. Ang mga tauhan ng NBI ay pumasok na tila isang baha ng katarungan. Drop the weapon, hands behind your head. Ang utos na umalingaw-ngaw sa buong gusali. Nakita ni Wendela si Esteban na mabilis na nagtago sa likod ng isang malaking crate. Ang kanyang mukha ay larawan ng isang duwag na nawalan ng maskara. Si Doña Remedios naman ay nanatiling nakatayo, ang baril ay nalaglag sa kanyang paanan, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng mapang-aping anyo. Kahit sa harap ng mga autoridad, tila iniisip pa rin niya na mabibili niya ang batas. Tumingin si Wendela kay Mateo. Ang lalaki ay nananatiling nakatayo malapit sa computer, ang kanyang mukha ay nababalot ng anino. Sa gitna ng kaguluhan habang pinupusasan ang mga De La Vega, lumapit si Mateo kay Wendela.
Ang kanyang mga hakbang ay hindi na ang mabilis at matalas na hakbang ng isang traidor. Mayroon itong bigat ng isang taong nagdadala ng sariling impyerno. Yumuko si Mateo at bumulong sa tenga ni Wendela sapat lang para siya lang ang makarinig. The tracker I gave you, it didn't just lead the NBI here. It recorded everything that happened inside this room from the moment you entered to the moment she pulled the trigger. You're free, Wendela, and they are buried. Hindi makapagsalita si Wendela. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang panibagong twist sa isang kwentong akala niya ay tapos na. Isang mist of distrust ang muling bumalot sa kanya. Totoo ba ang bawat kilos ni Mateo o bahagi pa rin ito ng isang mas malaking plano na hindi niya pa nauunawaan? Habang isinasakay si Aling Tasing sa ambulansya, tumayo si Wendela. Ang kanyang bestida ay puno ng dugo, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay basa ng luha. Ngunit sa harap ng mga kamera ng media na nagsisimula ng dumagsa sa labas, tinitigan niya ang bawat isa sa kanila. Wala nang hiya, wala nang pagtatago. Nakita niya si Esteban na ipinapasok sa patrol car. Sa unang pagkakataon, hindi na si Wendela ang nakayuko. Sa unang pagkakataon, ang mga mata ni Esteban ang umiwas. Ngunit habang papasok si Wendela sa ambulansya para samahan si Aling Tasing, napansin niya ang isang itim na kotse na nakaparada sa malayo. Sa loob nito, isang babaeng may hawak na kamera ang mabilis na nagmamaneho palayo. Isang babaeng pamilyar ang buhok, si Isabela Santos. Bakit wala si Isabela sa loob ng bodega kasama ng kanyang bagong asawa? At ano ang layunin ng mga litratong kinuha niya sa gitna ng trahedyang ito? Ang katarungan ba ay tunay na nakuha na o nagsisimula pa lamang ang isang panibagong yugto ng digmaan na mas personal at mas tuso and care? Ang dugo ay hindi basta-basta nabubura sa balat, lalo na kung ang dugong iyon ay nagmula sa tanging taong nagtanggol sa iyo ng walang kapalit. Ang bawat patak ng tubig mula sa gripo ng ospital ay tila isang malakas na hiyaw sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng restroom. Nakatayo si Wendela sa harap ng salamin, pinapanood ang mapulang likido na humahalo sa puting bula ng sabon bago ito tuluyang lamunin ng drain. Ngunit kahit anong kuskus niya, kahit mamula na ang kanyang mga palad, nararamdaman pa rin niya ang lagkit ng sakripisyo ni Aling Tasing. Lumaboy ang kanyang paningin sa sariling refleksyon. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang maayos at masunuring asawa ni Esteban de la Vega. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay lubog at napapalibutan ng itim na anino ng pagod. At ang kanyang mukha ay tila isang mapa ng mga sugat na hindi nakikita. Ito ang rock bottom, ang dulo ng bangin kung saan ang katarungan ay lasang abo. Lumabas siya ng restroom at bumalik sa malamig na hallway ng intensive care unit. Ang amoy ng disinfectant at gamot ay nanunuot sa kanyang lalamunan, isang amoy na nagpapaalala sa kanya na ang buhay ay nakabitin lamang sa isang manipis na sinulid. Wendela. Ang boses ni Mateo or Lucas ay nanggaling sa dulo ng pasilyo. Nakasandal siya sa pader, ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang itim na coat. Wala na ang kislap ng spotlight sa warehouse. Dito sa ilalim ng malamig na ilaw ng ospital, mukha siyang pagod, mukha siyang tao. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Tanong ni Wendela, hindi tumitingin sa kanya. Nananatiling nakatitig si Wendela sa pinto ng ICU kung saan pilit na isinasalba ang buhay ni Aling Tasing. Bakit kailangang gamitin mo ako bilang pain? Bakit kailangang manganib ang buhay ni Nay Tasing para lang makuha mo ang ebidensya mo? Humakbang palapit si Mateo, ang tunog ng kanyang sapatos ay mabagal at may kasamang bigat. Dahil kailangan ng NBI ng actual intent at immediate threat. Kung sinabi ko sa iyo ang plano, Wendela, hindi ka magiging epektibong biktima. You're a terrible liar. If you knew the plan, Esteban would have seen it in your eyes and we wouldn't have gotten that confession. Humarap si Wendela sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pait. So kailangan kong maging totoong biktima. Kailangang mabaril ang yaya ko para lang maging perpekto ang kaso mo. You're just like them, Mateo. Ginagamit niyo ang mga tao bilang mga numero sa inyong mga audit at kaso. Wala kayong pinagkaiba ni Esteban. Napatigil si Mateo. Isang golden moment ang namuo nang makita ni Wendela ang bahagyang panginginig ng panga ng lalaki. Maybe you're right. Maybe I am just like them. Pero sa huli, Wendela, ikaw ang malaya at sila ang nasa likod ng rehas. Isn't that what you wanted? Ang gusto ko ay hindi mawalan ng pamilya. Sigaw ni Wendela, ang kanyang boses ay naging isang basag na hikbi
na umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway. Bago pa makasagot si Mateo, lumapit ang isang pulis na kasama ng NBI. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emotion. Mrs. De La Vega, we have a problem. Your assets, including the accounts under your name that were linked to Orion, have been frozen by the Anti-Money Laundering Council for investigation. You cannot access any of your funds until the case is cleared. Napaupo si Wendela sa matigas na silya ng ospital. Isang mapait na irony. Ang perang pinaglaban niya, ang perang galing sa kanyang mga magulang, ngayon ay hindi na niya pwedeng hawakan dahil sa dumi ng pamilya De La Vega. Wala siyang pera para sa operasyon ni Aling Tasing. Wala siyang bahay na matitirhan dahil ang apartment niya ay bahagi rin ng investigasyon. Siya ay libre, ngunit siya ay literal na walang-wala. I can help you with the bills, mahinang alok ni Mateo. Wag, matigas na sagot ni Wendela. Ayaw ko nang may utang na loob sa kahit kanino. Sapat na ang 10 taon na binayaran ko ng buhay ko. Kinuha ni Wendela ang kanyang cellphone, ang tanging kagamitan na hindi kinuha sa kanya. Isang notification ang lumitaw sa kanyang screen. Hindi ito galing sa bangko o sa pulis. Galing ito sa isang private message sa social media. Isang link ng isang article na kakapost lang. The auditor's sin is Wendela Santos, the real mastermind behind the De La Vega human trafficking ring. Ang article ay may kalakip na mga litrato, ang mga litratong kinuha ni Isabela Santos mula sa malayo. Sa mga anggulong iyon, mukhang nakikipag-usap si Wendela ng maayos kay Doña Remedios bago ang putukan. Mukhang bahagi siya ng transaksyon. Ang media na dati ay kinakaawaan siya ngayon, ay ginagawa siyang kontrabida sa tulong ng makapangyarihang PR team ng pamilya ni Isabela. Naramdaman ni Wendela ang isang matinding lula. Ang katarungan ba ay isang ilusyon lamang habang nakakulong ang mga De La Vega ang kanilang kapangyarihan? Ay patuloy na gumagapang sa labas sa pamamagitan ni Isabela. Hindi pa tapos ito, bulong ni Wendela sa kanyang sarili. Tumingin siya kay Mateo na nakatayo pa rin sa harap niya. Sino ang nag-utos kay Isabela na kunin ang mga litratong iyon? Hindi ba't sabi mo ay kontrolado niyo na ang lahat? Sandaling natahimik si Mateo, ang kanyang mga mata ay kumislap sa isang hindi maipaliwanag na emotion. Isabela is a wild card, Wendela. Her family's interest is bigger than Esteban's. At may isang bagay kang dapat malaman. Ang hard drive na nakuha natin, isang part lang iyon. Ang main server ng Orion. Hindi sa warehouse ang location, it's in the Santos estate. Napahawak si Wendela sa kanyang dibdib. Ang tunay na kalaban ay hindi ang pamilyang tinalikuran siya, kundi ang pamilyang papalit sa kanya. Sino pa ba ang pwedeng pagkatiwalaan sa mundong ito na ang bawat yakap ay may kalakip na patalim? At paano ililigtas ni Wendela ang sarili niya kung ang bawat hakbang niya patungo sa liwanag ay lalong naglulubog sa kanya sa putik ng hinala? Paumanhin ma'am, pero decline po ang lahat ng cards nyo. May advisory po mula sa bangko na naka-freeze ang inyong accounts dahil sa isang criminal investigation. Ang boses ng cashier sa hospital ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa matahimik na lobby, sa gitna ng amoy ng disinfectant at malamig na hanging nanggagaling sa aircon. Naramdaman ni Wendela ang bawat mata ng mga taong nakapila na tila mga karayom na tumutusok sa kanyang likod. Ang hiya, ang matinding kahihiyang pilit niyang tinatakasan, ay muling sumakmal sa kanya mas mahigpit at mas masakit kaysa noong gabi ng kanyang pagkakakulong. Dahan-dahang ibinaba ni Wendela ang kanyang pitaka. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ng isang lumang locket na nakasabit sa kanyang leeg, ang tanging alahas na hindi niya ibinenta para kay Esteban. Sa loob nito ay ang larawan ng kanyang mga magulang, mga taong nagtrabaho ng marangal upang iwanan siya ng sapat na yaman. Yamang ngayon ay dinungisan ng pangalan ng mga De La Vega. Isang sandali lang, miss. Bulong ni Wendela, ang kanyang boses ay halos hindi lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Baka may pagkakamali lang. Wala pong pagkakamali, Wendela. Ang pagkakamali ay ang isipin mong may matitira ka pa matapos mo silang kalabanin. Napatigil si Wendela nang marinig ang isang pamilyar at matinis na boses mula sa kanyang likuran. Si Celeste. Nakatayo ang dating kaibigan sa gitna ng lobby, suot ang isang mamahaling puting dress at shades, tila ba hindi siya nanggaling sa isang eksena ng pagtataksil. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang dyaryo kung saan ang mukha ni Wendela ay nakapaskil sa front page bilang isang mastermind ng human trafficking. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Wendela.
habang pilit na itinataas ang kanyang balikat upang hindi magmukhang talunan sa harap ng kaaway. Nandito ako para iabot ang tulong ni Isabela. Nakangiting sabi ni Celeste habang inilalabas ang isang tseke mula sa kanyang bag. Sabi ni Isabela na aawa siya sa yaya mo. Handa siyang bayaran ang lahat ng bills ni Aling Tasing, pati na ang operasyon. Sa isang kondisyon lang mag-issue ka ng public statement na si Esteban at ang nanay niya lang ang may kasalanan. At wala silang kinalaman ni Mateo sa anumang Orion na sinasabi mo. Naramdaman ni Wendela ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Isang sacrifice dilemma, bubuhay ni Aling Tasing kapalit ng kanyang katahimikan at ng pagtatakip sa tunay na utak ng krimen. Tumingin siya sa tseke, isang piraso ng papel na katumbas ng buhay ng taong nag-alaga sa kanya. Sabihin mo kay Isabela. Dahan-dahang lumapit si Wendela kay Celeste. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang uri ng apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong yaman. Hindi mabibili ng pera niya ang katotohanan. At ang buhay ni Nay Tasing ay hindi ko ilalagay sa mga kamay na kasing dumi ng sa inyo. Ang taas naman ng moralidad mo para sa isang taong walang pambayad ng kape. Pag-uuyam ni Celeste, bago ito tumalikod, at lumakad palayo ang tunog ng kanyang high heels ay tila mga tawa ng demonyo sa pandinig ni Wendela. Naiwang mag-isa si Wendela sa gitna ng lobby. Napasandal siya sa pader, nararamdaman ang bigat ng kawalan. Sa gitna ng kanyang desperasyon, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa loob ng bulsa ng kanyang suot na jacket, ang jacket na ibinigay ni Mateo sa kanya noong gabi ng kanilang pagtakas. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na sobre na nakatago sa lining ng jacket. Sa loob nito ay may isang lumang land title at isang sulat na may sulat kamay ng kanyang ama. Ang papel ay luma na at may mantsa ng panahon, ngunit ang bawat salita ay tila isang mensahe mula sa kabilang buhay. Para sa aking mahal na Wendela, ang simula ng sulat. Kung nababasa mo ito, marahil ay natuklasan mo na ang tunay na kulay ng mga De La Vega. Ang lupang ito sa Batangas ay hindi kailanman isinama sa audit. Ito ang aming huling insurance para sa iyo. Sa ilalim ng puno ng kalyo sa dulo ng property, nandoon ang susi sa lahat ng pintong isasara nila sa iyo. Napatakip ng bibig si Wendela. Ang kanyang ama ay alam ang lahat. Bago pa man siya ikasal kay Esteban, meron ng hinala ang kanyang ama sa pamilya De La Vega, ngunit hindi ito nakapagsalita dahil sa isang malubhang karamdaman. Biglang may humawak sa kanyang balikat. Napatalon si Wendela sa gulat, si Mateo. Wendela, kailangan nating umalis. Hindi ligtas dito. Ang mga tauhan ni Isabela ay papunta na rito para iharas ka. Mabilis na sabi ni Mateo, ang kanyang mukha ay puno ng tension. Mateo, sino ang Orion sa paningin ng tatay ko? Tanong ni Wendela habang ipinapakita ang sulat. Napatigil si Mateo nang makita ang sulat. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkagulat, isang reaksyong hindi inaasahan ni Wendela mula sa isang taong laging kontrolado ang emosyon. Ang tatay mo, siya ang unang accountant ng Orion bago ito naging isang human trafficking ring. Siya ang gumawa ng original structure nito para sa isang charity purpose bago ito ninakaw ni Remedios at ng mga Santos. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang panibagong pasabog sa isipan ni Wendela. Ang kanyang ama ay bahagi ng pasimula ng Orion. Ang kanyang pamilya at ang mga kaaway niya ay magkakabit sa isang madilim na kasaysayan na ngayon lamang nagsisimulang mabuksan. Nasaan ang susi na sinasabi ng tatay mo? Tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay may halong desperasyon. Tinitigan ni Wendela si Mateo. Ang mist of distrust ay muling bumangon. Alam ba ni Mateo ang tungkol sa susi, kaya niya ibinigay ang jacket? O isa rin si Mateo sa mga taong naghahanap ng huling piraso ng ebidensya na pwedeng tumapos sa mga Santos. Hindi ko alam, pagsisinungaling ni Wendela habang mahigpit na itinatago ang sulat sa kanyang palad. Pero aalamin ko. Habang naglalakad sila palabas ng ospital, naramdaman ni Wendela ang isang kakaibang pakiramdam na may nagmamasid sa kanila mula sa isang itim na van sa kabilang kalsada. Isang flash ng camera ang muling kuminang mula sa bintana ng sasakyan. Sino ang tunay na nagmamanipula sa bawat galaw nila? At ang susi ba na iniwan ng kanyang ama ay magdadala sa kanya sa katarungan? O ito ang magbubukas ng isang lihim na mas masahol pa sa trafficking, isang lihim na maaaring sumira sa alaala ng kanyang sariling ama? Hindi sapat ang password, Wendela. Binubura na nila ang traces ng Orion sa main server.
Kapag hindi natin naipasok ang master key sa loob ng 10 minuto, ang lahat ng ebidensyang kinuha mo sa warehouse ay magmumukhang mga walang kwentang random files. Ang boses ni Mateo ay puno ng tensyon habang mabilis siyang nagtitipa sa kanyang laptop sa loob ng gumagalaw na sasakyan. Ang liwanag ng screen ay nagbibigay ng isang asul at malamig na kulay sa kanyang mukha na nagpapakita ng bawat guhit ng pag-aalala. Sa labas ang madilim na kalsada patungong Batangas ay tila isang mahabang itim na laso na walang katapusan pinalalabo ng malakas na buhos ng ulan na humahampas sa windshield. Nakatitig si Wendela sa sulat ng kanyang ama na basa na ng kanyang pawis. Ang bawat salita roon ay tila isang buhay na nilalang na bumubulong sa kanya. Sa gitna ng ingay ng makina at ng ulan, nararamdaman ni Wendela ang isang matinding paninikip ng dibdib. Ang master key na sinasabi ni Mateo, ito ba ang lihim na iniwan ng kanyang ama? Ang ama na akala niya ay isang simpleng accountant, ngunit ngayon ay lumalabas na arkitekto ng isang sistemang pumatay sa maraming pangarap. 10 minuto! Bulong ni Wendela. Kinuha niya ang laptop mula kay Mateo at inilagay ito sa kanyang kandungan. Ang init ng computer ay nanunuot sa kanyang mga binti, isang paalala na ang digital na mundong ito ay may kakayahang sumunog ng mga buhay sa totoong mundo. Wendela, ano ang sabi sa sulat? May mga numero ba, may mga petsa? Tanong ni Mateo, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa kalsada at sa monitor. Sabi ni Papa, nandoon daw sa ilalim ng puno ng kalyos sa dulo ng property. Pero malayo pa tayo, Mateo. Hindi tayo aabot. Nanginginig ang boses ni Wendela. Tumingin siya sa monitor kung saan isang progress bar ang dahan-dahang lumiliit, ang representasyon ng kanyang katarungan na unti-unting ninanakaw ni Isabela Santos mula sa malayo. Isang golden moment ang namuo nang biglang huminto si Mateo sa gilid ng kalsada. Hindi dahil sa nasiraan sila, kundi dahil sa isang biglaang desisyon. Kinuha niya ang mukha ni Wendela gamit ang kanyang dalawang kamay. Ang lamig ng kamay ni Mateo ay tila isang pampakalma sa nag-aapoy na kaba ni Wendela. Wendela, isipin mong mabuti. Ang tatay mo, nung bata ka pa, meron ba siyang paboritong kanta or isang serye ng mga numero na laging ginagamit? Ang boses ni Mateo ay naging malambot, tila isang himig na pilit pinapaalala ang isang nakalimutang memorya. Ang master key ay hindi kailangang maging isang physical na bagay. It's an encryption. It's personal. Napapikit si Wendela. Pilit niyang binalikan ang kanyang kabataan. Ang amoy ng lumang papel sa opisina ng kanyang ama, ang tunog ng makinilya, at ang isang maliit na music box na laging tumutugtog sa tuwing hindi siya makatulog. Ang petsa ng kamatayan ng nanay ko, biglang sabi ni Wendela. At ang coordinate ng property sa Batangas, yun ang lagi niyang isinusulat sa likod ng bawat libro niya. Mabilis na itinipa ni Wendela ang mga numero. Ang bawat tunog ng key sa laptop ay tila mga pintig ng puso sa gitna ng katahimikan. Sa screen ang countdown ay nasa 3 minuto na lang. Access denied. Ang pulang kulay sa screen ay tila isang sampal sa mukha ni Wendela. Hindi ito ang code. Mali ako, Mateo. Nagkamali ako sa kanya. Wendela, look at me. Muling sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay may halong pakiusap. Huwag kang tumingin sa screen. Tumingin ka sa puso ng tatay mo. Bakit niya iniwan ang Orion? Bakit niya itinago ang susi? Naramdaman ni Wendela ang isang mainit na luha na pumatak sa kanyang pisngi. Naalala niya ang huling gabi ng kanyang ama. Hawak nito ang kanyang kamay at bumulong. Ang tunay na balanse ay hindi na sa numero, kundi sa pag-ibig na ibinigay mo ng walang hinihinging kapalit. Utang na loob, bulong ni Wendela. Itinipa niya ang salitang utang na loob 1025, ang petsa ng kanilang kasal ni Esteban. Ang petsa kung kailan ibinigay ni Wendela ang lahat ng yaman niya para sa pamilya de la Vega. Biglang naging berde ang buong screen. Isang mahabang serye ng mga command lines ang mabilis na gumalaw pababa. Ang smart contract ay hindi na lang basta nag-overwrite. Ito ay nagla-lock ng buong server ng mga Santos. Ang trap ay ganap ng naisagawa. Ang bawat pagtatangka ni na Isabela na paskin ang system ay lalong nagpapalaganap ng ebidensya sa bawat sangay ng gobyerno. Nagawa natin, hingal na sabi ni Wendela habang sumasandal sa upuan. Naramdaman niya ang matinding pagkawala ng bigat sa kanyang balikat. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Isang malakas na liwanag mula sa likuran ang tumama sa kanilang rearview mirror. Isang itim na SUV ang mabilis na lumalapit sa kanila,
Hindi iniintindihan ang madulas na kalsada at ang panganib ng bangin sa gilid. Mateo, may humahabol sa atin, babala ni Wendela habang nakikita ang mabilis na paglapit ng sasakyan. Ilang minuto na lang bago mag-load ang huling batch ng files sa NBI. Sabi ni Mateo, habang mabilis na pinaandar ang sasakyan. Kailangan nating makarating sa property sa Batangas. Dun lang tayo ligtas, Wendela. Dun lang matatapos ang lahat. Habang humaharurot sila sa gitna ng dilim, isang putok ang narinig mula sa likuran. Hindi ito putok ng baril kundi ang pagputok ng gulong ng kanilang sasakyan matapos daanan ang isang matalas na bagay na sadyang inilatag sa kalsada. Nawalan ng kontrol ang van. Ang tunog ng mga gulong na kumakaladkad sa semento ay tila isang huling hiyaw bago sila tuluyang tumama sa isang malaking puno. Ang huling nakita ni Wendela bago ang lahat ay maging itim ay ang mukha ni Mateo na pilit siyang inaabot habang ang anino ng isang babaeng nakasuot ng Chanel sunglasses ay dahan-dahang lumalapit sa kanilang wasak na sasakyan. Mababa lang ang presyo ng katarungan sa bansang ito, Wendela, at mas mura pa ang buhay mo kaysa sa sapatos na suot ko. Ang boses ni Isabela Santos ay tila isang malamig na bulong na humiwa sa gitna ng usok at amoy ng sunog na goma. Sa gitna ng masukal na bahagi ng kalsada sa Batangas, ang wasak na van ay nakatihaya sa gilid ng bangin. Ang makina nito ay naglalabas ng huling hininga ng init at usok. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila sinusubukang hugasan ang dugo sa semento, ngunit ang bawat patak nito ay lalo lamang nagpapadulas sa panganib. Dahan-dahang iminulat ni Wendela ang kanyang mga mata. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay sumasigaw sa matinding sakit. Naramdaman niya ang malagkit na likido na dumadaloy mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga mata, pinalalabo ang kanyang paningin. Nakita niya si Isabela nakatayo sa ilalim ng isang itim na payong na hawak ng isang armadong lalaki. Ang kanyang puting coat ay walang kasing linis, isang masakit na kabalintunaan sa duguan at putikang anyo ni Wendela. Isabela, ang tanging lumabas sa bibig ni Wendela ay isang paos na tinig. Sinubukan niyang lumingon sa kanyang tabi. Nakita niya si Mateo nakasandal ang ulo sa manibela, walang malay, at may dugong tumutulo mula sa kanyang balikat. Ang bawat pintig ng puso ni Wendela ay naging isang dalangin na sana ay humihinga pa, ang lalaking naging tanging sandigan niya. You really thought a few spreadsheets could bring down a billion-peso empire? Ang pag-uyam ni Isabela habang dahan-dahang lumalapit sa wasak na bintana ng sasakyan. Esteban was just a tool, Wendela. A weak man that I used to merge our families. Pero ikaw ang peste na ayaw mamatay. You're persistent, I'll give you that. Naramdaman ni Wendela ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay. Sa kabila ng sakit niyang inabot ang laptop na nasa sahig ng sasakyan. Ngunit bago pa man niya ito, mahawakan isang mabigat na sapatos ang tumapak sa kanyang mga daliri. Aray, napasigaw si Wendela, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa putikan. I'll take that, sabi ni Isabela habang kinukuha ng kanyang tauhan ng laptop. Tinitigan ni Isabela ang monitor na basag na ang screen. The smart contract is locked, isn't it? But servers can be destroyed, witnesses can be silenced, and accidents happen every day in this province. Tumingin si Wendela sa mga mata ni Isabela. Wala siyang nakitang takot, kompetisyon o selos. Ang nakita niya ay ang purong kadiliman ng isang taong tingin sa buhay ay isang transaction lamang. Ang tatay ko, bakit siya kasama sa Orion? Tanong ni Wendela habang pilit na humihinga sa gitna ng usok. Humalakhak si Isabela, isang tunog na mas matalas pa sa ulan. Your father was a genius, Wendela. He created the system to hide the wealth of the poor from corrupt politicians. He wanted to help. But my father and Doña Remedios, they saw a way to transport assets instead of cash. Your father tried to stop it, and we all know what happened to his health after that, right? He didn't die of sickness. He died of guilt and a little help from our family doctor. Ang bawat salita ni Isabela ay tila isang lason na tumatama sa kaibuturan ng kaluluwa ni Wendela. Ang kanyang ama pinatay ng mga taong pinaglilingkuran niya. Ang 10 taon ng kanyang buhay kay Esteban ay isang mahabang insulto sa alaala ng kanyang mga magulang. Ang injustice engine sa loob ni Wendela ay biglang nag-alab, nagbibigay ng init sa kanyang nanlalamig na katawan. You will never get the key, bulong ni Wendela. The key is in that property, isn't it? Under that tree you mentioned in your emotional little talk with Mateo Caja. Kinuha ni Isabela ang isang baril mula sa kanyang tauhan at itinutok ito sa ulo ni Wendela. Tell me where exactly or I'll finish what the crash started. Isang golden moment ang namuo
nang biglang gumalaw ang kamay ni Mateo. Sa kabila ng kawalan ng malay hinawakan niya ang binti ni Isabela ng mahigpit. Takbo, Wendela, takbo, ang huling lakas na sigaw ni Mateo bago siya muling nawalan ng malay. Dahil sa gulat na paatras si Isabela. Sa pagkakataong iyon, ginamit ni Wendela ang lahat ng natitirang lakas niya. Gumapang siya palabas ng wasak na bintana, patungo sa madilim na dalisdis ng bangin. Ang bawat gasgas ng matatalas na damo sa kanyang balat ay hindi niya inintindi. Huliin niyo siya, huwag niyo siyang hahayaang makarating sa gate, sigaw ni Isabela. Nagpaulan ng putok ang mga tauhan ni Isabela sa dilim, ngunit ang makapal na hamog at malakas na ulan ang naging proteksyon ni Wendela. Gumulong siya pababa hanggang sa maramdaman niya ang matigas na semento ng isang lumang kalsada. Sa dulo nito nakita niya ang malaking puno ng kalyos, ang punong sinasabi sa sulat. Pilit na tumayo si Wendela, ang kanyang binti ay tila mababali na sa bawat hakbang. Nang makarating siya sa ilalim ng puno, hinalukay niya ang lupa gamit ang kanyang mga kuko hanggang sa bumaon ang dumi sa kanyang laman. Naramdaman niya ang isang matigas na metal, isang lumang box. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang box, narinig niya ang tunog ng mga yabag sa likuran niya. Huminto ang ulan at ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Isabela na nakatayo na sa kanyang likuran. Ng baril ay muling nakatutok sa kanyang likod. Give it to me, Wendela. This is your last chance. Think about Aling Tasing. Think about Mateo. If you give me that box, I'll let them live. Pangako ni Isabela, ang kanyang boses ay tila isang anghel na nag-aalok ng kaligtasan sa impyerno. Tiningnan ni Wendela ang box, pagkatapos ay lumingon siya kay Isabela. Ang kanyang mukha ay puno ng putik at dugo, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. You can kill me, Isabela, but you can't kill the truth that's already in the cloud. Look at your phone. Napakunot ang noo ni Isabela. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang cellphone. Ang screen nito ay puno ng mga notifications. Isang breaking news video ang kasalukuyang nagva-viral. Isang live stream mula sa isang hidden camera sa loob ng van ni Mateo. Ang bawat salita ni Isabela tungkol sa pagpatay sa tatay ni Wendela at ang pag-amin sa Orion ay napanood na ng milyon-milyong Pilipino sa Facebook Live. Mateo, he didn't just record. He was streaming. Bulong ni Isabela, ang kanyang mukha ay unti-unting nawalan ng kulay. Ang smart contract ay mitsalang Isabela Cat. Wika ni Wendela habang dahan-dahang tumatayo. Ang totoong master key ay ang sarili mong boses. Sa malayo, ang mga ilaw ng mga helicopter ng pulis at ang malakas na tunog ng mga sirena ay mabilis na papalapit sa property. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, nakita ni Wendela ang huling desperasyon sa mga mata ni Isabela. Ang dalito ay dahan-dahang pumatong sa gatilyo. If I'm going down, I'm taking you with me, sigaw ni Isabela. Isang putok ang muling umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi ng Batangas. Sino ang bumagsak? At sa gitna ng katarungang sa wakas ay nakamit, may matitira pa bang buhay para lasapin ang tamis ng paghihiganti. Pantay. Huwag kang gagalaw, ibaba mo ang sandata. Ang matalim na tunog ng pagputok ay bumasag sa katahimikan ng gabi kasunod ng isang mabilis na kislap ng apoy mula sa dulo ng baril ni Isabela. Ngunit sa huling segundo, bago pa man tumama ang bala sa dibdib ni Wendela, isang malakas na puwersa ang tumama sa balikat ni Isabela. Isang sniper mula sa itaas ng helicopter ng NBI ang nagpakawala ng tumpak na tira upang mapigilan ang tuluyang pagpatay. Nabitawan ni Isabela ang baril. Ang kanyang hiyaw ng sakit ay humalo sa ingay ng umiikot na helikoptero sa itaas. Napaluhod siya sa putikan ng kanyang puting coat, ay unti-unti nang nadidiktahan ng dugo at dumi. Ang kislap ng mga posas ay sumunod na habang ang mga awtoridad ay tila isang baha na mabilis na pumalibot sa ilalim ng puno ng kalyos. Napatulala si Wendela. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit pa ring nakayakap sa lumang metal box na iniwan ng kanyang ama. Nararamdaman niya ang malamig na ulan sa kanyang muka, ngunit sa loob niya ang bawat piraso ng kanyang nadurog na pagkatao ay tila unti-unting bumabalik sa ayos. Ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na galing sa sakit, kundi sa isang matinding kalayaan. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ng isang medic habang inaalalayan siyang tumayo. Hindi sumagot si Wendela. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa papalapit na stretcher mula sa kalsada. Doon nakita niya si Mateo, duguan, maputla, ngunit gising. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang golden moment ang namuuo.
Isang mahinang ngiti ang sumilay sa labi ni Mateo, isang senyas na sa wakas ang misyon nilang dalawa ay natapos na. Nagawa natin, Wendela, ang pabulong na wika ni Mateo bago siya muling ipinasok sa ambulansya. Lumipas ang ilang araw. Ang bawat balita sa telebisyon at radyo ay walang ibang laman kundi ang pagbagsak ng Orion Empire. Ang pamilya de la Vega at ang mga Santos ay sabay-sabay na gumuho sa harap ng batas. Si Esteban na dating kinatatakutan at tinitingala ay nakuhanan ng video na umiiyak habang isinasakay sa patrol car, pilit na itinatago ang kanyang muka mula sa camera. Si Doña Remedios naman ay nanatiling tikom ang bibig, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng hiya na hindi na mabubura ng kahit anong yaman. Nakatayo si Wendela sa harap ng isang malaking bintana sa opisina ng kanyang bagong kumpanya. Hindi na ito ang maliit na apartment sa Sampaloc. Ito ay isang tanggapan na puno ng liwanag at pag-asa. Sa kanyang harapan nakatayo si Esteban na ngayon ay suot ang kulay kahel na uniforme ng bilanggo, binabantayan ng 2 gwardya. Pinayagan siya ng korte na makausap si Wendela sa huling pagkakataon bago ang kanyang formal na sentensya. Wendela, please, let's talk. Magagawa pa nating ayusin ito. Ang boses ni Esteban ay basag, puno ng desperation at huwad na pagsisisi. I was manipulated. Si Mama ang may kasalanan ng lahat. Wendela, mahal pa rin kita. Isipin mo ang 10 taon natin. Humarap si Wendela sa kanya. Ang kanyang anyo ay perpekto, suot ang isang asul na business suit, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga mata ay payapa. Ang bawat salita ni Esteban ay tila mga tuyong dahon na nililipad ng hangin. Wala na itong bigat, wala na itong talim. Ang 10 taon natin, Esteban, ay ang pinakamahabang audit ng buhay ko, dahan-dahang wika ni Wendela. At sa huli lumabas ang katotohanan. You are not a liability and you are not an asset. You are a bad debt na kailangan ko nang i-write off. Wendela, huwag mong gawin ito, mabubulok ako sa loob. Sigaw ni Esteban habang hinihila siya palayo ng mga gwardya. Ang pagbubulok mo ay hindi ko na problema, huling sulyap ni Wendela bago siya tumalikod. Dahil ang mundong ninakaw niyo sa akin ay muli ko nang nabuo nang wala kayo. Paglabas niya ng interrogation room, nakita niya si Lucas o Mateo na naghihintay sa hallway. Wala na ang kanyang itim na coat. Suot niya ay isang simpleng puting polo at sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang bouquet ng mga bulaklak. Ang kanyang sugat sa balikat ay may benda pa, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng buhay. Handa ka na bang umuwi, tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay may dalang init na matagal nang hindi naramdaman ni Wendela. Home is a long way, Mateo, pero sa tingin ko nahanap ko na ang tamang daan, sagot ni Wendela. Lumakad sila palabas ng gusali habang ang sikat ng araw ay tumatama sa kanilang mga muka. Isang bagong simula ang naghihintay, isang buhay kung saan ang bawat sentimo ay marangal at ang bawat yakap ay totoo. Ngunit habang sumasakay sila sa sasakyan, isang maliit na bata ang lumapit kay Wendela at may iniabot na isang sobre. Pinapabigay po ng lola, sabi ng bata bago ito mabilis na tumakbo palayo. Binuksan ni Wendela ang sobre. Sa loob nito ay ang lumang susi na nahanap niya sa Batangas at isang maliit na note na may sulat kamay ni Doña Remedios. The Orion has 3 heads, Wendela. You only cut off 2. Beware of the shadow in the south. Naramdaman ni Wendela ang isang maliit na kilabot sa kanyang batok. Ang katarungan ba ay tunay na ganap na o mayroon pang isang lihim na naghihintay sa dilim? At sino ang shadow in the south na tinutukoy ng matanda? Ang bawat hampas ng alon sa pampang ng Batangas ay tila isang banayad na haplos ng kalikasan, san isang paulit-ulit na awit na nagpapatahimik sa mga bagyong dumaan sa buhay ni Wendela Santos. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga De La Vega at Santos, at ang lupang ito na dati ay puno ng lihim at takot ngayon ay isa ng santuwaryo, ang bahay dangal, isang training center at shelter para sa mga kababaihang biktima ng pang-abuso at panloloko. Nakatayo si Wendela sa ilalim ng matandang puno ng kalyos. Wala na ang ulan, wala na ang putik at wala na ang takot. Ang sikat ng araw sa hapon ay nagbibigay ng gintong kulay sa paligid, tumatama sa mga bagong tanim na bulaklak na maingat niyang inalagaan. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape. Ang usok nito ay dahan-dahang humahalo sa sariwang hangin ng probinsya. Wendela, handa na ang merienda sa loob. Nagluto si Aling Tasing ng paborito mong kakanin. Ang boses ni Mateo ay nanggaling sa likuran. Lumingon si Wendela at nakita ang lalaking naging tanging saksi sa kanyang pagkadurog at pagkabuo.
Si Mateo ay hindi na ang malamig at misteryosong abogado sa kanyang suot na simpleng t-shirt at shorts. Siya ay mukhang isang taong sa wakas ay nahanap na rin ang kanyang sariling kapayapaan. Susunod na ako, Mateo, nakanggiting sagot ni Wendela. Isang golden moment ang namuo nang lumapit si Mateo at dahan-dahang kinuha ang tasa mula sa kamay ni Wendela upang ilapag ito sa isang lamesang kahoy. Hinawakan niya ang kamay ni Wendela, isang haplos na puno ng paggalang at nangingibabaw na pagmamahal. Walang kailangang sabihin. Sa higpit ng kanilang pagkakahawak, alam nilang dalawa na ang sugat ng nakaraan ay naging mga pilat na lamang na nagpapatunay ng kanilang lakas. Salamat, Mateo, para sa lahat, bulong ni Wendela. Wala kang dapat ipagpasalamat, Wendela. Ikaw ang nagligtas sa sarili mo. Ako, mapalad lang ako na hinayaan mo akong sumabay sa paglalakbay mo. Tugon ni Mateo bago dahan-dahang idinikit ang kanyang noo sa noo ni Wendela. Isang sandali ng katahimikan na mas malakas pa sa anumang deklarasyon ng pag-ibig. Sa loob ng bahay, narinig ang malakas na tawa ni Aling Tasing habang nakikipagkwentuhan sa mga kababaihang tinutulungan nila. Ang marinig ang tawang yon, ang tawa ng taong muntik nang mawala ang pinakamalaking kayamanan na hawak ni Wendela ngayon. Tumingin si Wendela sa malayo sa direksyon ng timog, kung saan sinasabi ni Doña Remedios na may anino pang naghihintay. Alam ni Wendela na maaaring hindi pa tapos ang lahat ng hamon. Maaaring may mga bago pang kaaway, mga bago pang audit na kailangang gawin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Dahil ang babaeng dati ay biktima ng hiya at utang na loob, ngayon ay isang reyna na ng sarili niyang katarungan. Natatapos ang kwento ni Wendela sa isang payapang hapon sa Batangas, kung saan ang ingay ng masakit na nakaraan ay tuluyan ng napalitan ng banayad na awit ng mga alon at musika ng kalikasan. Magamahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at sa pagbukas ng inyong mga puso upang samahan ako sa mahabang landas na ito ng pagsubok at tagumpay ni Wendela. Sa sining ng auditing, tinuturo sa atin na bawat maling numero ay may katumbas na pananagutan, ngunit sa totoong buhay natutunan nating ang ating halaga ay hindi isang balance sheet na kailangang laging pantay ang credit at debit. Ang buhay ay isang heart audit kung saan kailangan nating magkaroon ng tapang na i-write off ang mga taong naging pabigat sa ating kaluluwa upang bigyang daan ang mga biyayang tunay na nagpapayaman sa atin. Habang isinusulat ko ang tagpo sa bodega kung saan nasugatan si Aling Tasing, hindi ko mapigilang mapaluha at tumigil sandali sa pagtipa. Naramdaman ko ang hapdi ng bawat sakripisyo ng mga taong nagmamahal ng tapat sa gitna ng mundong puno ng pagkukunwari. Ang kwentong ito ay hindi lamang bunga ng imahinasyon. Hango ito sa mga tunay na hibla ng buhay na nakikita natin sa bawat sulok sa mga babaeng itinuring na mahina, ngunit napatunayang mas matigas pa sa brilyante ang kanilang paninindigan. Ito ay isang pagpupugay sa bawat Pilipinang patuloy na bumabangon mula sa sarili nilang abo. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Wendela, pipiliin niyo rin bang harapin ang panganib para sa katarungan o mas pipiliin niyo ang tahimik na paglimot para sa inyong kaligtasan? Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Marahil ay nakikinig kayo ngayon habang nagluluto ng hapunan para sa pamilya, naglalaba o nagpapahinga matapos ang isang nakapapagod na araw ng trabaho. Nasaan man kayo, sana ay naghatid ang kwentong ito ng kaunting liwanag at pag-asa sa inyong mga puso. Huwag po nating kalimutang i-like at i-share ang audio na ito at mag-iwan ng komento dahil bawat kwento nyo ay mahalaga at laging may handang makinig dito. Naway manatili kayong matatag, marangal, at laging may tiwala sa inyong sariling kakayahan. Hanggang sa muling pagkakataon ng ating pagkukwentuhan, pagpalain kayo ng may kapal. Pamagat ng kwento, ang huling audit ng isang sugatang puso. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe.